Ibang hustle nga rin ang nakita natin mula dito kay Justin Gutang mula sa depensa hanggang sa opensa. Alley play ang nagawa ni Justin Gutang sa play na ito at meron pa siyang two-handed slam. Hindi maipagkakaila ang galing nga rin ni Justin Gutang sa paglalaro ng basketball, kaya naman hindi rin ito binibitawan ng KBL. Palaging may mga teams na gustong kumuha sa kanya. Sa play naman na ito talagang gustong ma-steal ni Justin ang bola mula sa kalaban. May hustle at nadulas pa nga ito, at dahil nga rin sa hustle defense ni Justin Gutang ay nagresulta ito sa pagkakastil ng Seoul Samsung Thunders ng bola at na-convert pa ni Justin Gutang sa puntos. Malapit na rin natin na makita ang team ni Nakai Soto na Koshigaya Alphas sa Emperor's Cup maging sa kanilang preseason game. Makakalaban ng Koshigaya Alphas ang team ng Shiga Lakes sa kanilang preseason game, ang champion team sa Japan B2B League, na kung saan ang Koshigaya at ang team ng Shiga Lakes ang nagharap sa finals ng Japan B2B League bago sila na-promote dito sa Japan B1B League. Susubukan kaagad ni Coach Chanzai si Nakai Soto at Team Suarez laban sa isang champion team, at kung sino nga ba ang nagkaroon ng magandang adjustment ng mga players, ang Koshigaya ba kapag nanalo sila at Shiga Lakes naman kung sila pa rin ang panalo sa preseason game na ito. Magkakatalo nga rin sa bilis ng adjustment ng mga players at kung paano nila magamay o nagamay kaagad ang sistema ng kanilang coach. Minsan nga rin kailangan na tignan ng coach ang kalakasan ng kanyang mga players at gamitin niya ito sa tamang place at positioning. Maging sa matchups ay kailangan na tignan niya kung saan may advantage ang kanyang mga players. Ilan lamang ito sa mga bagay na bumubuo sa sistema o place ng isang team para maging epektibo nga rin ang kanilang opensa at depensa. Power rankings ng mga Asian imports ng KBL, nasa top 4 nga itong si Justin Gutang at nasa number 1 spot naman itong si Carl Tamayo, at ang ginamit na basehan ay ang performance nila sa kanilang friendly games o tune-up games. Sang-ayon tayo sa pagkakarank nila ng mga Asian imports dahil sa magandang performance ni Carl Tamayo sa kanilang mga tune-up games o friendly games ay napansin siya ng mga KBL teams, at ngayon nga ay nasa number 1 Asia Quarter Power Rankings na ngayon, kasunod ni Ethan Albano. Maging ang Asian Import MVP ng KBL na si Ethan Albano nga ay nagawa niyang malagpasan sa Power Rankings base na rin sa performance ni Carl Tamayo sa kanilang mga friendly games o tune-up games. Isa nga rin si Carl Tamayo sa binabantayan ngayon at tinuturing na isang threat ng kanilang mga kalaban dahil sa kanyang galing na ipinakita sa kanilang mga tune-up games, at maging ang coach ng LG Sakers ay kinikilala nga rin ang sipag at galing ni Tamayo sa paglalaro ng basketball para sa kanilang team. Walang sinayang na oras at pagkakataon si Carl Tamayo at sa kada laro ng LG Sakers ay binibigay niya ang kanyang best at nagbunga naman. Ito kasali siya sa main rotation ng LG Sakers at posible pa ngang maging main starting 5 ng kanilang team. Playing time ang hindi nakuha ni Carl Tamayo sa kanyang dating team noon na Ryokyu Golden Kings, kahit na may lakas nga rin si Carl Tamayo sa paglalaro ng basketball. Kahit na naging rotational player sana ito ng Ryokyu Golden Kings ay ayos lang sana, pero napunta sa third option o pinakahuling option ng lineup ng Ryokyu Golden Kings si Carl Tamayo noon, kaya naman hindi gaanong nakapaglaro o walang sapat na playing time at nagpasya na itong umalis sa team ng Ryokyu Golden Kings, at masasabi natin na isa itong magandang desisyon para sa parte ni Carl Tamayo. Ngayon mas tumindi pa ang determinasyon at sipag ni Carl Tamayo ngayong napunta siya dito sa KBL dahil gusto niyang makakuha at mabigyan nga rin ng magandang playing time, nang sa ganoon ay mas lalo pang lumago ang kanyang laro at experience, kasabay na rin ng pagkuha nila ng panalo sa kanilang mga laro dito sa KBL. Hindi naman gaanong nakapagpakita ng magandang laro si Dalf Panopio sa kanilang mga tune-up games, at isa nga ito sa batang gilas rising star player natin noon itong si Dalf Panopio. Posible na mapunta raw ito sa division to ng KPL kapag hindi pa ito nakapag-adjust kaagad sa sistema ng kanilang team at nag-step up sa kanilang mga laro. May laro at galing naman si Dalf Panopio, pero minsan kailangan rin talaga na sumunod sa sistema ng isang team o in sync ang galawan ng mga players. Nagkakaisa sila, maganda yung chemistry para sa swabing galaw sa opensa at maging sa depensa. Alam nila kung saan at kailan nila itatrap ang kanilang kalaban para sa isang steal.